Dahil sa request ng mga parekoy natin, narito na ang personal kong Final 12 para sa Gilas Pilipinas na lalaban sa FIBA World Cup. Paalala, subjective ito dahil maaaring iba ang pananaw nyo ukol dito. So kung sakali magkaiba man tayo ng gustong mga ipasok, ay komento nyo na lamang din sa ibaba ang inyong sariling Final 12. Mag-umpisa tayo sa mga bigs. Wala namang ganong competition dito. Una, Junmar Fajardo, ang 6-time PBA MVP. Veterano ito. Ito na ang kanyang ikatlong World Cup kung sakali simula 2014. Magbibigay siya ng size sa ating kupunan at lapad na walang makapagpo-provide sa ibang bigs natin. Perfect na pangbantay sa mga kalabaw na centers. So medyo liability nga lang siya sa takbuhan at depensa sa perimeter. Pero team game naman ito, di ba? Depende sa situation, maaaring umalalay o pumalit ang ibang bigs para ma-cover ang weakness na yon ng kupunan. Next, Japeth Aguilar, isa pang veteran. Higit isang dekada nang naglalaro para sa Pilipinas. Rim protection at athleticism naman ang dala ni Japeth. May mga perimeter jumpers din yan at syempre, mga showtime dunks. Isa sa mga perfect receivers sa team ng alley-oop passes mula kay JC. Sunod, si AJ Adu, ang 6'10", 23-year-old big ng team. Maraming positives ang naipakita niya sa maikling tournament sa China. Katulad na lang ng shot blocking ability niya at syempre, scoring. Apparently, siya rin ang pinaka-confident na big man natin na tumira sa 3-point area. A good sign dahil sa floor spacing na maibibigay niya, especially for JC, dahil mahilig din pumasok sa loob ang NBA player natin. Sa maikling panahon na napanood natin siya, no doubt, isa sa mga dapat na shoo-ins itong si Adu. Panghuli sa bigs, Kai Sotto. Until now, hindi pa rin siya nakakasali sa preparation ng team. Pero sana, makaabot nga ito. Sa young age niya, siya ang may pinakamabigat na experience sa lahat ng bigs natin. Dahil nakapaglaro na siya sa NBL Australia ng 2 seasons, nakakalaban ng mga NBA players, at naglaro rin sa nakaraang NBA Summer League. Kahit ano pang sabihin, magiging sobrang laking tulong ng isang Kai Sotto sa World Cup team natin para makasabay sa ibang mga bigating international teams. Ngayon, punta na tayo sa mga guards at wingers. Start tayo syempre kay Jordan Clarkson, ang ating magiging naturalized player sa World Cup. Siya ang bubuhat sa atin sa opensa gamit ang insane skills niya. Nakita na natin yan nung qualifiers. Terrific shooter din na mag-fill sa void sa area na yon sa huling mga preparation games ng Gilas. Bukod dyan, kahit pa ISO guy maituturing, great passer din si JC kapag may chances at mabibigay ang bola sa right man. Sana'y maiangat niya talaga ang level ng laro ng Pilipinas sa World Cup at makasabay kagaya ng ginawa ni Dre noong 2014. Talon naman tayo kay Jamie Malonzo, ang best dunker ng team pero clearly more than dunks ang laro. Well-rounded to na player, makikita mo ng stats sa iba't ibang area. Points, rebounds, assists, blocks, steals o anuman. Threat din from outside, saktong ipaligid kay JC sa floor. Magiging great pieces din ng team kung sakali sina Renza Bando at Bobby Ray Parks Jr. Parehong okay na defensive players at mga snipers din from beyond the arc. Kaya same as Malonzo, mga magandang ipalibot na players to around Clarkson. Ang question lang ay ang consistency. At kung magiging consistent naman, importante ang laro nila para makapag-compete tayo sa highest level na kaya ng Pilipinas. Punta na tayo kay Dwight Ramos, ang pinaka-consistent na player ng Gilas. Sobrang steady ng laro at kayang gampanan ng kung anumang role na ibigay sa kanya. Kaya niyang maging leader sa team pero kaya rin niyang maging complementary player katulad nung nagkasama sila ni JC sa qualifiers. Nandito rin sina CJ Perez at Kiefer Ravena. Si Perez, alam naman natin kung gaano ka-confident sa opensa niya. Parang si JC na kumpiyansang kayang iskura ng lahat. Perfect na spark siya off the bench halimbawa, diba? Kung magpapahinga si JC. Tandaan, siya ang best local scorer natin ng huling World Cup. Hindi pwedeng ma-left out tong si Perez ngayong taon. Si Keith naman, isang matalinong point guard, tipo ng player na kailangan ng ating kupunan ngayon. Sa last 2 games sa China, nakapagpasiklab din siya sa pagiging effective na floor general at paggawa ng clutch basket sa dulo na nagpalakas ng kaso niya ngayon para sa Final 12. At heto na ang panghuli sa ating listahan, Scottie Thompson. Kung sakaling maging healthy ang Ginebra Star more than a week bago ang tournament at makapaglaro at maganda ang maipakita sa mga nalalabing tune-up games, ay malamang na nasa Final 12 din ito. Alam naman natin ang skill set niya, kaya niyang apektuhan ang laro in so many ways. Remember, siya rin ang starting point guard ng 2 laro ni Clarkson ng qualifiers at maaaring siya rin ngayong World Cup. Kaya sana ay maging healthy at makasali na sa preparation itong si Thompson as early as possible. Pero kung sakali man na hindi aabot, ipapasok ko rito si Nusam o si Pugoy. Pero yon, ito nga ang ating sariling Final 12 para sa World Cup. May mga good scorers, defenders, shooters, okay na versatility, length, at size. Sangayon ka ba rito sa ating listahan? Well, kung hindi, ikomento lamang ang sarili mong Final 12 sa ibaba.